beloved Boss Mike Cervera. Kaya no, eto, mga kababayan, dapat ito, tong tatay neto, Sara Duterte, Baste, eto, si Pulong, dapat sisihin natin to. Sabi nga niyo, mga kababayan dito, kung ito ay usapin ng konsensya, kala mo naman talaga may konsensya, no? Ha? Bakit parang may script? Script ang alin? Bakit minamadali ang alin? At bakit sabay-sabay nakikilos ang isang super majority na parang may utos? Ikaw pala napakatanga rin nito, mga kababayan ko. Aba, trabaho ng Kongreso na magpanagot ng mga may kasalanan. At trabaho nila yan na dapat ding madaliin nila sa lalong madaling panahon kung kinakailangan. Di po ba? Kasi mga kababayan, etong mga ito, alam nyo, kapag hindi pumapabor sa kanila, ang dami nilang putak. Oo. Ngawa ng ngawa, putak ng putak. Oo, iyak ng iyak. Ganyan ho yan eh. Oo, eto na nga lang eh. Pag-uusapan natin kung ito ay usapin ng konsensya, yan na nga eh. Ang tanong dyan, may konsensya ba siya? Mga kababayan, kung may konsensya ka, may asawa kang tao, may anak ka, abay, namumokpok ka. Di ba? Oh, nagbubuk ka ng mga pokpok. Ganun ba yun? Naku naman, hindi yun. Oo. Kung may konsensya ka ba, di sana hindi ka nasasangkot sa napakaraming usapin ng droga, di ba? Idel Toto, Shet Tabor, ano? Aurora Hernandez, ano? Di ba? Charo Ilagan, ano? Kung, ito'y may konsensya. Kung usapin lang ng konsensya, mga kababayan ko, tingin ko walang konsensya ito. Bakit parang may script? Akala mo lang yun. Oo, trabaho nila yun. Bakit minamadali? Kailangan naman talagang madaliin yan. At bakit sabay-sabay nakikilos? Siyempre, ganun talaga. Sasabay-sabay ang super majority. Ganun talaga. Parang hindi nyo naman pinagdaanan yan. Tama? Si Pulong, akala mo hindi nila pinagdaanan yun eh. Nung panahon ng tatay niya, di ba? Lahat shortcut. Anong nakakapagtaka dyan, Pulong? Wala na nakakapagtaka dyan. Ikaw na lang yata ang tila ba hindi pa nalalaman kung ano yung kalakaran pagdating sa politika. Di ba ba? Oo. Yan yung mga kababayan. Naku, ewan ko. Sana nga mga kababayan, etong mga ito maparusahan na tong mga pamilya na to. Alam naman natin yan eh. Tignan nyo kung gaano mga katatanga to. Hindi, itong si Pulong mga kababayan, masasabi nyo, na nuknukan din ng tanga parang si Sara. Ito, nagpatawag po ng press con. Saan kayo nakakita ng ganyan? Nagpatawag po ng press con itong Sara Duterte. Ito Mga kababayan, kung ikaw ay nagpatawag ng press con, handa kang sumagot sa lahat ng mga tanong. Tama po ba? Pero etong si Sara Duterte, mga kababayan, kakaiba. Kakaiba po ito. Ay, biruin ninyo mga kababayan ko. Sige, nagpa-press con, mga kababayan, lahat hindi sinagot yung tanong. Saan kayo nakakita ng ganung press con? Nagpa-press con, lahat hindi sinagot lahat yung tanong. Said he has nothing to do with the impeachment, do you believe? Tingnan nyo? I do not want to answer that question. Next. Ma'am, confirm po ba na si dating Pangulo Rodrigo Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may ihahalin tulad ang sitwasyon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last. Last question. Ma'am, naniniwala po I do not want to answer that question. Lahat mga kababayan walang sinagot nagpa-press con ka pa. ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money po. I do not want to answer that question. Kita nyo mga kababayan kung anong klase press con yan. Wala man lang nasagot, mga kababayan ko. Bakit? Mahina ulo nga. Yan po yung, isa pang patunay na talagang itong si Sara Duterte, mahina talaga ulo.
hindi niya kayang sagutin yung mga bagay-bagay na sandali lang naman niya sagutin eh. Kung wala ka talagang tinatago. O, panoorin! said he has nothing to do with the impeachment, do you believe? I do not want to answer that question. Next. Ma'am, confirm po ba na si dating Pangulo Rodrigo Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may ihahalin tulad ang sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Owen? I do not want to answer that question. Last. Last question. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money for... I do not want to answer that question. Kita nyo mga kababayan ko, walang sinagot. Oh. Pero yun, napakasimple lang naman yung tanong. Ma'am, Tagalog na nga, sabi nung huli. Ma'am, meron po bang kayong alam na may kumikilos na para ho dyan sa impeachment? Wala rin sagot. Pwede niya naman sabihin na, sa tingin ko, yung aking kalaban sa politika, na talagang gigil na sila sa akin. O pwede naman ganun, di po ba? O pero bakit hindi sumasagot? Mahina ulo. Oo. Na itong si Sara Duterte. Sobra hina ng ulo nito. Ha? Mga kababayan ko? Oh, kayo, sa tingin nyo, ano masasabi nyo? Nako, mga kababayan ko, kung ganyan ang magiging, magiging presidente nyo, maigi pa mga kababayan ko, boto na lang natin si Irene Marcos uli. Mag-Marcos na lang uli tayo, ano? Mukhang lumalaganap no? Etong pangalang Irene Marcos. Oo, nakikita ko mga kababayan sa social media, abay, Irene Marcos for 2028. Opo grabe ito mga kababayan ko Irene Marcos talaga? Di ba? Kaysa naman ganito mga kababayan, maging presidente nyo uli. Siguro, ako mas gugustuhin ko na ang mag-Marcos uli kaysa mag-Duterte na katulad nito. You are full of shit. Kita nyo, full of shit daw tayong mga Katoliko. At mabaho rin kayong lahat. O kita nyo, mabaho daw tayong lahat. Ikaw lang mabaho. Who is this stupid God? Kita nyo, sino daw yon? Sino ka para questionin ang Diyos? Mga kababayan, walang sino mang tao ang dapat na komisyon sa Diyos. Tandaan nyo yan. Stupido talaga itong putang kung ganun. Kita nyo, minumura niya ang Diyos. Ganito ba ang gusto nyo maging presidente uli? Paano ka maka-concentrate na yung Diyos mo pinako sa cross? Kita nyo? Ini-insulto pa. Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Kita mo, walang alam sa history, mga kababayan ko. May mga, kadahilanan kung bakit nangyari yun. Yun ang kalooban ng kanyang ama na tubusin niya ang kasalanan mong walang yaka. Putang ina. Diba? Sabi na sirado na ang Dewi. Sino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan. Pope, putang ina ka, umuwi ka na. Kita nyo mga kababayan ko, ganun yung mga DDS. Minura ang Santo Papa, tapos nagtatawanan pa sila. Ganun katanga, kabobo talaga sila. Ganun ang mga DDS, mga kababayan ko. Yan, kita nyo? Di ganun uli. Gusto nyo ba'y ganun uli, mga kababayan ko, maging presidente? Tulad nito, mura ng mura. Ninyong lahat. Kita Martin Romualdez, Lisa Marcos, Nako. Bongbong Marcos. Why? Kita nyo naman yung mga alagad nila, mga kababayan ko. Manang-mana din yung mga alagad. Kung anong ginagawa ng kanilang puno, kanilang leader, ayun din yung gawain nila. Kita nyo? Mga kababayan ko, ganyan ang mangyayari sa bansa na naman.
Ganon sila kawalangya, mga kababayan ko. Ha? Kapag ka, Duterte na naman ang naluklok, balik na naman tayo sa puro kabastusan, kaimoralan. At yan ang matutunan ng mga magiging anak natin na para bang normal na lang ang pagmumura, pang-iinsulto sa Diyos, pangwawalangya sa Diyos, paglapastangan sa Diyos na siyang amang lumikha sa ating lahat, magiging normal na lang lahat yan. Ganon. Eto na nga ngayon mga kababayan ko yung mga DDS, paniwalang-paniwala dyan, pinaglolo ko lang naman sila. Tulad doon ito, tinatalakay natin kanina. Ano sabi rito? 10 million worth of smuggled cigarettes seized at Davao City checkpoint. Kita nyo? Authorities intercepted alleged contraband cigarettes at Panakan checkpoint on Thursday, January 8, 2026. Mga kababayan ko, lahat na lang nasa Davao ang mga illegal. Tulad niyan, hindi lang ho yan. Ilang beses na ho tayo, mga kababayan, na nagpakita, nagpalabas ng mga tungkol sa droga, tungkol sa patayan, at kung ano-ano pang mga krimen. Yan ba yung Duterte legacy? Ilang dekada na ho sila dyan sa Davao. Mga kababayan ko, parang parang walang nangyayari. Di ba ba? Walang nangyayari. Eto pa. Balita ulit. Ayan, mga kababayan ko. Pasok. Nasaan na yun? Dito. Yon. A Pakistani national was shot by a riding in tandem suspect inside a Davao City subdivision Friday. Biruin ninyo, nasa subdivision pa ho, Diyan po sa Davao City, ang isang Pakistani niyari ng riding in tandem. Paano nyo masasabi na ang Davao City ay maayos? Paano nyo masasabi na ang Davao City ay safe? Na sinasabi nyong mga walang iya kayo, pinaglolo nyo yung taong bayan. Kayo, mga kababayan ko, anong masasabi nyo dyan? Hindi ho Wala hong ganun. Hindi ho totoo na safe sa Davao. Kasi kung safe sa Davao, wala sanang mga ganyan, patayan, rape, kung ano-ano pa. Di po ba? Isipin nyo maigi. Hindi kaya pinaglolo ko lang kayo? Hindi kaya kayo binubudol lang ng mga Duterte? Bahala na kayo dyan. So paano mga kababayan? Hanggang dito na lang at kailangan na rin nating magpahinga dahil nga ho mga kababayan ko, alam nyo na, nasa bakasyon tayo. Muli mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagsama. Ako po ang inyong lingkod uli. Kahit man nasa sulok tayo ng mundo, makakasama nyo. Mike Cervera po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.